Resources DNR sa magkadagkuan sa Tugo Shipping Company ug mga lawa aron hisgutan ang saktong pag-dispose sa oil spill sa kadagatan sa lungsod sa Cordoba. Mubalik si Grigi Magdadaro sa dugang report. Mupahigayon og technical conference ang DNR tali sa kadagkuan sa Tugo Shipping. Gibutyag ni William Cunado ang Regional Director sa Environmental Management Bureau kon EMB7 nga lakip sila hisgutan mo ang treatment, storage o disposal sa oil spill nga nakaapekto sa kadagatan sa Cordoba. Importante sab nga hisgutan sa pangtigom kung pila ka buwan ang rehabilitation program nga ipatuman sa Tugo Shipping aron hingpit nga maulian ang kadagatan sa kadaot bugna sa oil spill. Giubay dito karon na kita nato dito nga naglumbay lang ang mga drum nga nasudlan sa mga spill oil. So di na pwede ato na i-standby dito. Ug masab gipaabot nga magawas ang resulta sa gipahigayong mapping sa DNR sa lungsod sa Cordoba aron matino kung unsa kadako ang kadaot sa oil spill. Matod sa DNR nga ang Tugo Shipping gayud ang ayang maabaga sa gastuhan sa rehabilitation sa Bakawan samtang wa pa masugdi ang investigasyon sa Special Board of Marine Inquiry kung kinsay sad-an sa trahedya sa Lewis Ledge. Kung ibawan mo dako-dako yun ang area ang na-cover. Nga, di lang kumupreem sa pilay area, pilay kuan kaning total cost sa damages. Gregi Magdadaro, Anong Balita, 24 Oras. Mosunod! Sikat nga si PDR, si Dancing Inmates, nagpatupi alang sa imong hair boom sa pagpugong sa mga mukatap ang oil spill. Ayaw si Piata, driver sa minibus sa barangay, nga nahagbong sa pangpang sa barangay Kiyot, Cebu City. Wa pa mapasakay og kaso, mga biktima giawag pagpatimaw. At ang iusa, mga tighimog armas di fuego sa Danao na neutralize na sa PNP. At makita ko na magkaposo ang sitwasyon. Uy, guwan-uwan manggaron yan. Hindi mga orasa da sa Pier 4 ng Dakbayan, Sugbo. Din himutang kining buhatan sa usas mga barko nga naglambigit na itong binanggay sa biyernes sa gabi ang Tugo Shipping Lines. Kinig sa mga bida sa itong pagbalik sa Balitang Bistak. Cebu Dancing Inmates nagpatupi sa ilang buhok aron gamiton pagsalbar sa kalikupan nga inanay gipatay sa oil spill mugna sa lunod nga barko sa Tugo Shipping Lines. Mukapin sa 1,600 ka mga dancing inmates ang voluntaryong na nagpatupi sa upat ka mga barbero sud sa prisuhan. Ang report ni Alan Domingo. Nabantog sa tibuok kalibutan ng mga dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC tungod sa ilang mga sayaw na mitatak sa mga tumatanaw. Naaman sila sa sulod sa bilangguan apan nagpakabana gihapon sila sa kalikupan. Dihang ilang nasayran nga namiligro karon ang mga bakhawan ug ubang kinabuhi sa dagat. Nagkahiusa silang magpasiniupaw. Kiniaron magamit ang ilang buhok pagsala sa city sa dagat. Si Manong Ricardo bisan siyang Panginoon wa magduha-duha sa pagpatupi. Magkatampo lang sa tinguhang pagsalbar sa kalikupan. Ingon usab nini ang gibati sa iyang mga kaubang inmates. Dadong sa ang buhok, dadong ito sa kuan, hapon. Kuan sa lana. Pagbuto na ko ni sir, parang makatabang sir ko. Sa gikinanglan ba sa mga buhok para sa panda sa na... Makatabang kung dulay kuan diri nga tanang mga tao tupihan. Ibariyang sa warden sa CPDRC nga dili pinugsanay ang pagpatupi sa mga binilanggo apan kinasing-kasing nilang gisanong ang panawagan. Kita mo atong bako nga St. Thomas Aquinas nga nag-gospel gapo nagsugod ay may tupi aron makatabang ta sa atong environment. We decided, we took the initiative to have everybody get a haircut to prevent to help contain the oil spill sa ilang mga buhok, no? Sa kasamtangan, upat lang ka mga manupihay ang miputol karon sa mga buhok sa piniriso diri sa CPDRC. Adunay manual samtang alang sa mga pinirisong gustong madali pagputol lang buhok, pwede raw sab silang magpaputol gamit ang electric shaver. Sama nining duha ka mga hair cutter diri.
Kini mga nakalinya karon diri kabahin lamang sa 1,600 kapin ka mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga magpaputol sa ilang buhok. Tumog tuyo nila nga makatabang usab sa pagsalbar sa kalikupan mugna sa oil spill sa nalunod nga barko sa Tugo Shipping Lines. Alan Domingo, Anda Mo Balita 24 Oras. Kontrolado na ang oil spill, samtang mulungtad pa og usa ka semana ang nga massive work, ang himuon aron mauli-ulian ang naapektuhan sa oil spill. Mga bakawan ang nang unang hatagan og ginali ang pagtagad sa mga hingtungdang ahensya. Si Chana Carion sa report. Tungod sa hinuusang paningkamot gihulagway ng Lieutenant General Roy De Veratorda, ang commander sa Central Command nga kontrolado na ang oil spill. Sumapa, wa na kini makakatap sa laing dapit, gawas lang sa lungsod sa Cordova ug tulo ka barangay sa dakbayan sa Lapu-Lapu, bisan pa og dunay lamang ang naobserbahan sa dakbayan sa Mandaue. Gidugang ni De Veratorda nga human sa subsub na pagpanglimpyo sa mga sakop sa kapulisan, Navy, Coast Guard, mga empleyado sa gobyerno ug mga sibilyan, ni arang-arang na ang sitwasyon sa apektadong mga dapit. Samtang natapakan na usab ang usa ka buslot sa nalunod nga barko, diin moagas ang asyete. Control naman ng spill, wala nang umabot dun sa eastern portion na kung saan na naandun yung ating mga resorts at saka mga island resorts pa, papuntang direksyon ng east, papuntang Bohol. Dahil na rin sa pagtutulungan ng community at ang kanilang mga employees, ay na-contain na ito. Laing tutukan karon maong pagsalbar sa mga bakhawan. Gihuwat na lang nila ang biofuel degreaser nga gamiton pag-spray sa mga bakhawan aron masalbar pa kini. Pag na-trap daw ng matagal yung ugat ng oil ay may posibilidad na mamatay ang mangrove o yung bakawan. So, ipiprevent natin na mangyari yun. Kaya binibilis-bilisan natin. Chana Carion, Anda Mo Balita, 24 Oras. Sa mga balita, duha ka mga lalaki na nadakpan na nga naghupot o pinigiting samot human sa managlahing bypass operation naghimos kapulisan sa siyudad sa Sugbo kagabi. Si Jun Biliganyo sa report. Kapin sa 30 kapakete sa gituang Shabu ang nasakmit sa mga sakop sa kaensot sa kapulisan sa syudad atol sa ilang gihimong bypass operations sa barangay Carita pasado alas 8 kagabi. Ang nadakpan giilang si Delphine Padilla, 23 anyos ug mulupyo rasab sa lugar, diin himuwa ang operasyon. Gani atol sa pagdakop kang Padilla, dito mauuna ang kasamok diyang bisuway pag-rescue ang mga kabanay ug mga silingan sa dinakpan. Iya sa mga kaliwat siguro to ni gusto gid pag-rescue ba. Kay gusto lang rescueon. So nakalampag dito kay ang mga kaliwat gusto gid mo laban ng silbi niya. Debutang lagi noon sa level 3 drug poster ang dinakpan kinsa mo'y gitumbok na misupply og shabu sa mga taxi driver na musuyop sa lugar. So surveillance ato ng mga 2 weeks na kapit ato sa surveillance niya. So ato na-confirm na ito matawag tanda-tanda ito karong bypass operation. Giangkon sa dinakpan ang kalabigitan sa pagpamaligyag shabu. Pero iyang himakak, ngagikad kaniya ang kapit 30 kapakiting shabu. So bilugan niyo kung saan ang anak pangud. Nanganak na, kamusal nanganak? Lapod. Nga, anong nadapan mo ka? May nagdugaan na ni? Puno, palit naman sila ko. Nasikop usab sa mga sakop sa City Intelligence Branch kung CIB, CCPO. Si Larnel Labuca atol sa bypass operations sa Lawis Pasil ning syudad. Nakuha gikad kang Labuca ang tulo ka dagkong pakete sa Cebu, magibalabadang mo kantidad sa 75,000 pesos. Gipaubos din sa laboratory examinations ang mga nakuhang ebidensya ng gituang shabu. Jun Biliganyo, Anda Mo Balita, 24 Oras.
Gipabot pa hangtod karon sa Traffic Group Office ang mga pasahero na angol sa pagkahagong sa minibus sa barangay Basak Pardo. Sila mo yung pasaka og kaso batok sa driver nga si Cristiniano Palabrica. Mato ni SPO1 Junicio Galo sa traffic investigation nga mag-agad sila sa desisyon sa mga complainant. Kung way mo reklamo, mapugos ang traffic police. Pagbuhi kang Palabrica, iniglabay sa reglementary period nga 24 oras. Gipasabot ni SPO1 Galo nga hangtod paugmang adlaw ang paghihap sa 24 oras kay dili man ilakip ang gabi. Kanin siya kay daghan ni pero dili man gyud daghan ang serious kalibre ni kameraman. Garan mga minor injuries muna. Manghatag ta nig 24 hours. Usa ka lalaki ang naa sa kritikal nga kahimtang human ma-hit and run sa wa pa mailhing sakyanan sa barangay Mabulo kaganiyang sayo sa Kadlawon. Nagbuyod na sa karsada nga wa na'y panimuot ang gibanang 25 anyos pataas nga lalaki human madalas magig sakyanan. Dali siyang gitabang sa mga personnel sa Danao City Ambulance nga naatol pag-agi human madalas magi ang biktima. Usa ka taxi driver ang nakabantay nga dunay usa ka motorsiklo ang posibleng nakabundol sa biktima kay maoy una niyang nakita niyang natumba ang biktima. Dali hinon kining gidala sa labing duol nga tambalanan. Di na yung motor nga agi. O di ko sure ang motor may nakaigo kay aksyon mabalik ang motor. Yang nakita, natulog ang tao maura. Wala yung nakita. Saan siya naliksan? Awas ko yung naliksan eh. Huwag ko kabantay. Sana ang mga bantay, motor yun. Yung aksyon balik ba? Kapuso, pipila ka adlaw na lang matapos na ang Mundo Mo'y Akit nga gibituunan sa mga kapuso young stars na sila si Alden Richards, Luis de los Reyes ug Lauren Young. Ang kasaysayan sa laksot nga si Marilyn nga gibituunan ni Luis de los Reyes nga nahimo ng usa ka maanyag nga dalaga taliwa sa butang-butang sa iyahang lola nga si Charito nga gidaan ni Jacqueline Jose nga buwagon sila ni Jerome Alden Richards ug Luis de los Reyes nga midila isip Marilyn. Apan giangkon sa panultihon nga ang gugma daw sama sa baha mangita gayud ug agianan aron ikaabot ang tinubdan sa tinuunay nga gugma. Human masayod sa kamatuoran, puy-puyo niini ang kasilag ug mga panghingla aron dugtungon pagbalik ang gugma nga nabutaan. Mga kapuso, atangi ang pagtapo sa kasaysayan sa Sugbo sa Mundo Mo'y Akit. Karong Nobyembre 24 na ang pagbalik sa pambansang kamao, 8-time world champion Manny Pacquiao, batok kang American boxer Brando Rios. Apan ang trainer ni Rios ni si Robert Garcia, ang 2012 Trainer of the Year, may question karon sa kaligo ni Pacquiao human sa sulod-sulod niyang kapildihan. Hinuon dili gihapon mo kumpiyansa si Garcia kay higpit gihapon ang iyang himuong pagpangandam batok kang Pacquiao. Mangandam gihapon sila og bagong estilo na mosiguro sa kadaugan ni Rios. Samtang si Pacquiao mosaka sa ring karong Nobyembre nga magda sa 54 kadaog ug 5 kapildi. 38 niini pinaagi sa knockout. Samtang si Rios 27 anyos ug kanhi lightweight world champion nanganting maoy motapos sa boxing career sa 34 anyos ni si Pacquiao ug mosaka sa ring nga adunay 31 kadaog, usa ka pildi ug 23 niini midaog pinaagi sa knockout. Samtang si Coach Freddie Roach nipasalig nga nagpabilin gihapon ang kusog ug ang kaabtik ni Manny Pacquiao ibabaw sa ring. Mga kapuso, mauni baka kini ang katapusang away ni Pacquiao o laing sinugdanan sa iyang pagbangon. Ang daghang mga pangutana matubag ibabaw sa ring karon ng Nobyembre. Ug more showbiz ug sports updates tomorrow. Busa magkuyog ta din hilang sa Balitang Bisdak. Ako yung kapuso sa Silky Castro. Back to you, Rose. Thank you, Ses. Mosunod. Duha ka pulis sa barili nga samdan samtang mitubag og alarma gipasidunggan. Tokyo niya sa 24 oras. Centers nagdasok na. Kaliwa usab sa daotang panahon usa ka ginang nanganak sulod sa train sa LRT. I am ready.
Serbisyong totoo ng GMA News. Taho sa panahon gikan sa GMA Weather. Base sa datos sa Weather Central, hinay nga pag-uwan ang mesidati ugba sa Central Visayas Region. Sagad madag-umon og gitgit ang kalangitan. Sa Cebu City, mubo ang posibilidad nga hinay nga pag-uwan sa buntag hangtod sa udto. Apan mas mataas ang tsansa nga mesidati kini sa gabi. Alang sa ubang detalye, bisita ang GMA Weather webpage o i-like o i-follow kini sa Facebook o Twitter. Kini ang GMA Weather, I am ready. Serbisyong tilod anay sa GMA News. Unom ka mga himuanan og armas di fuego sa dakbayan sa Danao na neutralize sa kapulisan sud lang sa 15 kadlaw ug upat ka mga tao ang nadakpan. 2.2 milyones ka pesos tanan nagabraban ng balo sa sakmit nga mga armas o mga ekipo paghimo rini. Si Chona Carion sa report. Kagahapong adlaw, tulo ka mga himuanan og mga armas de fuego ang gipangrumbo sa mga sakop sa Regional Special Operations Group sa dakbayan sa Danao. Gibaraban ng mobalo sa 1.5 milyones pesos ang nasakmit ng mga gun parts ug mga ekipo sa paghimo og armas de fuego. Mato ni Chief Superintendent Danilo Constantino, Regional Director sa Police Regional Office 7, nga subsub karon ang ilang kampanya batok sa mga gun makeshift factories, ilabi na nga nagsingabot ang barangay ug SK elections. Dugang ni Constantino nga sa pagka-neutralize sa umom ka mga himuanan ug armas, muminos na kini sa dakbayan sa Danao. Malaking kabawasan yan sa maaaring kumalat na loose firearms during the barangay and SK elections. Apan giangkon ni Superintendent Paul Labra nga daghan paghihapon ang ilang na-monitor nga tighimo og armas kay mao man kini ang matang sa panginabuhian sa maong dakbayan. Awhag sa kapulisan nga mangita unta sila og legal nga panginabuhian. This is illegal, we should enforce the law. Niadtong miaging adlaw ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch sa Cebu Provincial Police Office nakasakmit usab og mga armas o mga ekipo nga gibadaban ng mobalo 700,000 pesos. Jonah Carion, Andang Balita, 24 oras. Gipasidunggan ang mga hipis Balir Police Station og sakop ni Digya Police subad makikpinusilay kang Arlie Sanitigan wanted sa kasong pagpatay kinsa nakalas atul sa mong shootout. Nasayran nga miresponde ang maong mga pulis human alarma ang presensya sa armadong tao. Apan inay nga musurrender milabay na hinuon kinog granada ngadto sa mga otoridad. Wa makapabuto ang armas apan namusil ang suspect hinungdan nga napusilan patay sa hiping nga si Inspector RV Arbues. Mismo si Chief Superintendent Danilo Constantino, ang PRO7 Director, ang biduaw nila ni Arbues o P.O. Pablito kadlawon kinsa nakahiagom og sabad pinusilan sa ilang mga bukton. Gihatagan sila ni Constantino og medalya ng sugatang magiting og cash reward. Samtang ang PNP na ang muabagag sa rasuhan sa talambalanan sa duha ka mga pulis, gidaig sila silang kaabtik pag-neutralize sa suspect. Hindi naman yung kailangan magpabaril ka rin. Yun yung gusto kong sabihin. Di jud angay kakumpiyansahan basta na mga reported nga mga armed person. Kay katong time is pag-receive na ako sa information sa sakyan ng palandaan, nag-instruction ako sa mga tao nga ayaw magkumpiyansa. Pagkaigo na ako, wala niya akong kumuha sa kong kagalingon. Kamot ka po nga nakapikitan ka po sa kong kagalingon ba. Samtang mga binilanggo sa Lapu-Lapu City Jail, nagpaputol usab sa ilang mga buhok isip halad sa kalikupan. Si Luan May Rendina sa report. Kasagaran kanila, voluntaryong may paputol sa ilang buhok aron aduna sila ikatampo sa pagpugong sa oil spill sa Cordova nga makakatapa sa laing mga dapit sa isla sa Mactan. Alauna kaganihang hapon, gipahigayon ang libreng tupi sa Lapu-Lapu City Jail male and female dormitories. 600 ngadto sa 650 ka mga lalaking binilanggo ang mipadayag sa ilang intensyon nga magpatupi. Naka-decide may nga magpakorte may kay gumikan sa nahitabo nga oil spill diri sa Cordova nya kargado ra ba sa mga pamilya diri sa mga piniris nga mga kauban ako nga piniris o mga mananagat. Samtang 81 sa 104 ka mga babaeng binilanggo ang voluntaryong may paputol sa ilang mga buhok alang sa usa ka kausa. Gani ang ubang mga babae nagpa-barber cut pa.
Wa jud ko'y plano magpaputol pero kay kuan man siya, gamit man siya kay buhok man ang gamiton sa dagat. Paputol na lang ko. So mo kuya ni katabang kundi buhok. Wala, ako ra ni kabubuton. Matod nila ni Jail Chief Inspector Renante Rubio, warden sa male dormitory, ug Jail Senior Inspector Jonabel Royles sa female dormitory, nga wa nila pugsa ang mga binilanggo tungod kay kinasing-kasing nila kining halad sa kalipupan. And I'm also very happy with the turnover. Daghang kaayo ang nag-volunteer na mag-donate sa ilang buhok. Kay sama sa ingon sa mga preso, the least that we can do to the environment is our hair. Out of 104, ang one nagpagupit is mga mugbo na gid sila og buhok. So ang female di man sad nga pwede na to napugson kay mugbo naman kay ilang buhok, mga barber cut naman sila. So dili na sila magpagupit. Pero naghapoy mga buhok mga ni volunteer to cut their hair. Ug tungod kay naatol pa man sa oras sa dalaw, may mga bisita usab nga nagpatupi. Sama na lang niining usa ka anak sa inmate. Ug ang reporter sa Sunstar nga si Oscar Pineda. Ang mga wa nagpatupi karong adlaw, misaad hinuon nga magpatupi sa mosunod nga mga adlaw. Well, actually, magpatupi may mga gay-inmate after the pageant. Kay ako pa magkuhanan mong hair para mong extension sa mga wig. Oh, yes, gamay ra. At least na help sa among lugar. At least na help nga gamay sa oil spill sa Cordova. Ako man ako i-apply sa pageant, mo nang nagpakalbudayin ko. Luan meron din na anda mo balita, 24 oras. Mihalin ng 233 milyones pesos ang Bureau of Customs Cebu sa gipahigayong subasta sa nasakit nga mga bugas humay. Miabot og 336 mil kasako sa bugas humay ang gisubasta kaganiha. Midako ang kita sa customs tungod kay miabot og 29 ka mga bidders ang miapil. Pipila ka mga bidders ang gikan sa Manila, Quezon City, Davao ug Leyte gawas sa mga local traders. Mas daghang bugas ang nakuha sa mga bidders gikan sa kauluhan kinsa miapas og tag 8 milyones kada lote. Malaumon si District Collector Edward de la Costa nga makuha ang target collection sa ikaduhang bahin sa tuig sama sa unang 6 ka buwan. Niadtong Hulyo may halin og 211 milyones pesos ang Bureau sa aduana sa unang pagsubasta sa nasakmit nga mga bugas niadtong Marso. Nasa sa kanila, but we will also be on the alert kung magparating pa sila ulit. Huwag kamaturan ng mga text messages nga mikatap nga dunay sakop sa Abu Sayyaf nga mohimo og test mission dinhi sa rehiyon, ilabi na sa Dakbayan sa Sugbo. Apan mapasalamaton si Chief Superintendent Danilo Constantino sa nagpakatap niini kay naalerto na ang kapulisan aron masanta ang daotang tinguha. Samtang mas napahugtan pa nila ang ilang coordination tali sa ilang intel counterparts. Kiklaro sa Regional Director nga walay actual threat nga nadawat ang kapulisan ug ang kasundaluhan dinhi sa Rehiyon 7. Wa usay angay nga ikaalarma ang publiko apan kinahanglang kanunay mag-alerto. Nakakapag-prepare tayo. Tapos na-intensify natin yung intelligence natin para hindi maisagawa yung plano. As mismo, Emeritus Ricardo Cardel Vinal, nihalagway nga usa kadakong nga hagit ang mga tabong trahedya sa kadagatan, ingon man ang mga kalaminad nga tabo karon dito sa kauluhan. Pag-ampo sa tanan mo iyang panawagan si Bexby Humawa sa exclusive report. Bisan sa labihang kasubo, nagibati nunot sa trahedya sa kadagatan diin na daghang kinabuhi ang nakalas. Buot ipaabot ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang iyang pagdasig, ingon man pag-ampo, ilabi na sa mga kabanay o mga nakaluwas sa trahedya. Iyang panawagan sa tanang kaparian, ingon man sa kinabagan, ang hugot nga pag-ampo aron daling mahupay ang kasubanan nga gibati karon sa nagbangutang kabanay. Sa trauma nga padayong gipakigbisugan sa mga nakaluwas, ingon man ang safety sa tanan sa tagsa-tagsa ka mga biyaheng pagahimoon. For those who died, and those who are still missing and we do not know what happened to them, let us still offer our prayers for them and all for those families and relatives affected with this tragedy. Gani na nawagan usab kini sa tanang nanag-iya ug bisan unsa man nga matang sa transportasyon sa paghiling og maayo sa ilang mga sakyanan. I hope we will be more careful in our traveling.
and that in the selection of our vehicles, see to it that the vehicles are well kept, well prepared, so that a tragedy like that could be avoided. Bex Milmos, Andang Balita, 24 Oras. Bana nangita sa iyang asawa, awa na makapauli human sa ilang panaglalis kaya itong Hulyo 8. Si Nerio Anyora nga taga San Pedro, Talibon, Bukol, mituyo pag-anhis sa Sibiaanan, aron ni panawagan ng iyang asawa nga si Diosdada de la Torre Anyora, 53 anyos. Kung kinsa man gani ang nasakaan ni Diosdada dinhi sa Subo, palihog pa'y balo nga papaulion na siya sa labing madaling panahon o di gani contact ang Nerio sa cellphone number 0929-851-5794. Ito ang pinanser sa sugal nga swertes na sikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa Dakbayan, Subo sa Barangay Mabulo kagabi. Ang nasikop sa mga sakop sa CIB gipanguruan ni Chief Inspector Romeo Santander bangong sa ka Victor Ong 32 anyos o residente rosab sa mong lugar. Nasikop usab bangong sa ka minor de edad nga gituang kaabag ni Ong sa iyang illegal nga kalihukan. Nakuha gikan sa Parimay sa dinakpan mo ang dulan sa 200 ka mga tally sheets, 4 ka mga calculators o 12 ka mga ballpens, 5 ka blank stab o kapin sa 6,000 nga kwarta nga gito ang kita sa swertes. Ang pagdakop kang Ong tipik sa parang kampanya sa kapulisan sa syudad patok sa illegal gambling. Okay, ito mga kapuso, ang mga dagkong mga balita dito sa tunga-tungang Kabisayan o mga kapuso, standby na dahil sa karon ang mga dagkong mga balita sumambahin sa nasod sa 24 oras. Mabab, sugda na sa SBMI dito sa Uluhan ang ilang investigasyon. So mag-aabot ng kapitan. Ako pang hinaot, Bob, may tagnay resulta ng mugawas. Kaya marag, di ko kahinumdum, amot, makahinumdum pa kung nabay mga resulta ni gawa sa mga unang mga marine disasters din sa nasod, no? Lagi. Hinaot nga masilutan yun. Mga kapos!